Karaniwan na sa mga Pilipino na makipag-usap o magdasal sa mga kamag-anak na namayapa dahil sa paniniwalang may misyon pang hindi natatapos o may nais pang malaman ang mga kamag-anak ng namatay. Ngunit, ang tanong! Okay lang ba Kausapin ang kaluluwa ng namatay na mahal sa buhay? ang sabi ng taong bayan. Okay lang siguro kung meron ka bang kailangang malaman sa mahal mo sa buhay. Palagay ko, hindi. Siguro pag once na nakausap mo yung mahal mo sa buhay, mararamdaman mo na panatag ka na ligtas siya na kasama niya si God. Wala namang kaso doon kung kakausapin mo sila kahit sa makabilang buhay. Hindi. Iba na daigdig dun eh. Nanahimik ka na yun. Igalang natin ang mahal natin sa buhay. Ang sabi ng Bible. Remember na ang Deuteronomy ay second letter ng Panginoon sa bansang Israel. Nire-remind sila kung ano ang ayaw niya at kung ano ang tama. At isa rito ay ang pakikipagkonsulta sa patay or pakikipag-usap sa patay. Pero ito ay rampant na practice din ng mga Chinese na pakikipag-usap sa mga magulang nila na mga patay. Ano ang purpose ng tao sa pakikipag-usap sa patay? Unang-una, nakikipag-usap siya sa patay upang makaalam ng information. Tama ba? Or humihingi siya ng sagot na bagay na hindi niya makuha sa physical realm. Ito ay labis na pinagbabawal ng Bible na siyang tinatawag nating necromancy. Yung tao daw na nagpa-practice nito ay detestable. Ano yung sabihin ng detestable? Siya daw ay nagiging marumi. Pati mga saints na namatay. Pati mga priests, pastors at sino mang namatay. So hindi lang ito tungkol sa isang patay na kamag-anak. Whenever we have questions about the fate of humanity or kung ano-ano pang mga bagay, we don't go to dead people, but we go to God in prayer. Very vehement yung prohibition talaga ng Lord sa pagkakausap sa mga patay. Sa makatwid, nakakalungkot kasi hindi lang siya nakikipag-usap sa patay. Lumalabas na hinahanay niya ang patay sa level ng Diyos. Napakadelikadong practice yan na maglalagay sa bingit ng kamatayan sa sino man na nagpa-practice dito. Ang sabi ng Bible.